Hello mga idol! Pasensya na ngayon lang ulit naka-upload na extend bakasyon ko kaya sinulit ko na din po. Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Babe Lai Blanco ay kay Commander Jocelyn, shoutout po sa iyo Idol Dash at kay Jaha Colin, shoutout po sa iyo Idol Johnny D. Maywat ng South Korea, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova at kay Miss Jennifer Besana Yobet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Robert Agustin, shoutout po sa iyo Idol Harold at sa mga kabarangay mo sa Tagapulo Kabalutan Orani Bataan mga Lopez Brother, shoutout po sa iyo Idol Mark Puda ng Japan, Japan Gas Inen, shoutout po sa iyo Idol Nasher Barodi at sa tropa mo na sila Jaha Colin, shoutout po sa iyo Idol Santino Dayaw at pati kay Brent, at shoutout po sa iyo Idol Ireneo Vergara ng South Korea at sa utol mo na si Felipe Lucas at sa pamilya niya sa Panabo Davao City. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, tinanong ni Ryohecho si Yuseong kung anong lugar ito, ayon pa sa kanya na nakapagtataka ang nangyayari. Tinanong naman ni Yuseong kung ano iyon, ayon kay Ryohecho na pagkatapos niya makausap si Yuseong, pakiramdam niya na makakahanap talaga sila ng isang bagay dito sa lugar na ito. Tinanong naman ni Yuseong kung ano naman doon, ayon naman kay Ryohecho na nanirahan siya dito ng 17 taon at kahit kailan ay di niya naisip na may ganito palang lugar dito. Di man lang nasabi sa kanya ng kanyang mga ninuno ang patungkol dito at wala din record para mapasa sa mga susunod na henerasyon, kaya paano na lang ni Yuseong nalaman ang patungkol sa lugar na ito. Habang patuloy na naglalakad pababa ay sinabi ni Yuseong na wala talaga siyang alam sa lugar na ito, narinig niya lang ang patungkol sa kayamanan sa lugar na ito, kaya naiisip niya na baka nasa ilalim ito ng lupa. Sa isip-isip ni Yuseong na sa totoo lang ay base sa nabasa niya sa mga sinulat ni Baekru Moyong sa libro ng Five Warlords of the Monkey, hindi inaasahan na nahulog ito sa isang butas sa lawa, gayunpaman ay hindi niya inaasahan na ganito pala ito kalalim. Sinabi ni Yuseong na kung alam ba ni Ryohecho na ang pinakamadilim na lugar ay nasa ilalim ng ilong nito. Ayon naman kay Ryohecho na kung kailangan ba ni Yuseong ng lampara, napatahimik na lang si Yuseong dito at sa isip-isip niya na kung papaano ni Baekru Moyong nahanap ang lugar na ito. Sinabi ni Ryohecho na ayaw niya man makipagtalo kay Yuseong subalit kung tutuusin ay siya ang nakatuklas ng lugar na ito. Napalingon si Yuseong dito at sa isip-isip niya na tama naman ito dahil sa pagyelo nito sa tubig ay napadali ang paghukay niya para makababa sila dito. Sinabi ni Yuseong na siya naman ang nagsabi patungkol dito kaya siya peren ang nakatuklas nito. Ayon naman kay Ryohecho na siya naman ang pinuno ng lugar na ito kaya sa tingin niya ay maghati na lang sila sa kayamanan na makukuha dito. Napatahimik na lang si Yuseong dito. Sa isip-isip ni Yuseong naiintindihan niya naman si Ryohecho sapagkat kailangan nito ang lahat ng posibleng pagkakataon para maisaayos nito ang kanilang sekta. Kaya sinabihan niya si Ryohecho na bahala na ito sa mga sasabihin niya hanggang sa may inaabot si Yuseong na bato at agara na kumuha ng isang bato at inihulog niya ito sa bangin. Sinabi ni Ryohecho na kung gaano pa sila kalalim bababa. Ayon naman kay Yuseong na tumahimik muna saglit si Ryohecho. Habang pababa ang bato ay inaantay ni Yuseong ito hanggang sa narinig na niya ang pagtunog ng pagbagsak ng bato sa tubig. Kaya sa isip-isip niya na hindi na ganoon kalalim ang bababaan nila. Kaya nakangiti ito na sinabi na tatalo na lang sila pababa simula ngayon at agara na niyang tinulak si Ryohecho na labis na kinagulat nito. Kaya habang nahuhulog ay pinagmumura na lang nito si Yuseong. Samantalang agara naman na sumunod na si Juju dito at nagpalit ito ng anyo papuntang tigre para mas alo si Ryohecho sa likod nito. Agara naman na tumalo na din ang ating bida pababa at habang tuluyan ng nakababa si Yuseong ay patuloy din si Ryohecho sa pagsigaw kahit na nakababa na ito. Napapangiti na lang si Yuseong sapagkat alam na ni Juju ang mga gagawin nito at naiintindihan na siya nito kahit na hindi niya pa ito utusan sa gagawin. Subalit naiirita si Yuseong sa sigaw na naririnig niya, kaya naiinis na sinabihan niya si Ryohecho na tumigil na ito sa kakasigaw sapagkat nandito
na sila sa baba, nagtataka na lang si Ryoheicho sa sinabi ni Yuseong, sa isip-isip ng ating bida na halos masira na ang eardrums niya sa sigaw ng babae na ito. Sinubukan ni Yuseong ang pagkumpas ng kamay niya, at nagpatuloy siya sa pagkapakapa sa paligid niya sapagkat sobrang dilim sa kinaroroonan nila at wala siyang makita na kahit ano bukod sa naririnig niya ang nangyayari sa paligid. Kadiliman, iyon lang ang nakikita at nararamdaman niya ngayon, isang lugar kung saan walang ilaw na makapasok. Dito mismo ang lugar na ito. Normally kapag nasanay ka na sa dilim, medyo makakakita ka na, pero parang wala na sa lugar na ito. Itim na itim, gaano man siya katagal maghintay. Siguro ito ang dahilan kung bakit tahimik na si Ryoheicho ngayon at napansin niya din na masyado na itong nakadikit sa kanya. Naiintindihan niya na hindi sila makakita ng kahit ano ngayon, subalit hindi siya makagalaw ng maayos dahil sa pagkapit nito sa kanya kaya medyo nag-uumpisa na siyang mainis. Sinabi ni Yuseong na tumigil na si Ryoheicho sa pagyakap sa kanya sapagkat hindi nito pagmamay-ari ang katawan niya. Ayon naman kay Ryoheicho na kung sino ba may kasalanan sa nangyayari ngayon, wala siyang makita na kahit ano kaya hindi niya maiwasan ang humawak kay Yuseong. Naiinis na sinabi ni Yuseong na kung ang pinapahiwatig ba ni Ryoheicho na siya ang may kasalanan, sinang-ayon na naman ito ni Ryoheicho. Tinanong naman ni Yuseong na kung paano na ang tinutukoy nitong maghahati sila sa kayamanan kung kasalanan naman niya. Ayon naman kay Ryoheicho na wala pa naman silang nahahanap na kahit anong kayamanan ngayon. Habang inaalis ang kamay ni Yuseong ay sinabi nito na ito nga ang rason kung bakit sila naghahanap ngayon ng kayaman dito sa madilim na lugar na ito kaya mas maigi na bitiwan na siya nito at huwag nang hahawak pa sa kanya. Mangiyak-ngiyak naman na sinabi ni Ryoheicho na gusto niya man bumitaw kaso natatakot siya. Sa isip-isip ni Yuseong na natatakot pala ito, nakakatawa na lang isipin na ang isang taong walang habas na humihiwa at kumikitil ng mga mananakop ay natatakot sa ganitong lugar. Gayunpaman ay sa totoo lang ay sobrang dilim talaga ng lugar na ito. Kung tutuusin ay pwede siyang tumakbo ng nakahubot-hubad dito at walang sino man ang makakakita sa sobrang dilim. Bigla naman sinampal ni Ryoheicho si Yuseong habang sinasabihan na kung anong karapatan ni Yuseong na hawakan siya nito sa maisla na katawan. Ayon naman kay Yuseong na kung ano ang pinagsasabi nito sapagkat hindi siya ang humahawak dito. Gayunpaman ay napasigaw ulit si Ryoheicho at nasampal ulit ang ating bida. Ayon naman kay Yuseong na tulad ng sinabi niya na hindi siya ang humahawak dito, habang dumidikit-dikit ang isang bagay kay Ryoheicho ay napapasabi na lang ito na isang maniakis si Yuseong. Subalit agara naman na hawakan ni Yuseong ang kamay nito habang sumusubok ulit na sampilan siya at sinabi ni Yuseong na hindi nga siya ang nagmamanyak dito. Bakit kailangan siyang pagbintangan nito samantalang ito ang yumayakap kanina pa sa kanya? Naiinis naman na sinabi ni Ryoheicho na kung sino naman ang nagmamanyak sa kanya samantalang dalawa lang naman sila nandirito. Ayon naman kay Yuseong na kung nakalimutan ba daw ni Ryoheicho na may isang kasama pa sila, hindi na lang makapaniwala si Ryoheicho nang mapagtanto na si Juju pala ang dumidikit sa kanya kanina pa. Nahihiya na lang na humihingi ng pasensya si Ryoheicho kay Yuseong. Samantalang habang gamit ang third eye ay napapabuntong hininga na lang si Yuseong sapagkat mas mataas ang level ni Juju kaysa kay Ryoheicho. Salamat din sa third eye niya sapagkat nakikita niya kung nasaan sila Ryoheicho at Juju kahit madilim. Subalit biglang nadulas si Ryoheicho. Napaluhod na lang ito sa may tubig sa pagkakadulas nito. Bigla naman nabahala si Yuseong kaya napalingon ito at agara na inabot si Ryoheicho na matagumpay na nahawakan niya ang spear nito habang si Ryoheicho ay unti-unti nang nilalamon ng tubig. Tuluyan nang nakaahon si Ryoheicho at habang umuubo ito ay napapatanong na lang siya kay Yuseong kung anong klaseng lugar ito. Hindi lang sa sobrang dilim dito, kailangan din nilang mag-ingat sa mga butas sa nilalakada nila. Tinanong niya din si Yuseong kung natrap na ba sila dito. Ayon naman kay Yuseong na parang gano'n na nga ang nangyayari. Napatingin si Yuseong sa kabila habang nasa isip niya na baka papunta dito ang lugar na hinahanap niya, subalit hindi siya sigurado kung gaano pa kalayo ang kailangan nilang lakbayan sa madilim na lugar na ito.
Sinabi ni Ryoheicho na kung ano na ang sunod nilang gagawin, bakit din masyadong relax si Yuseong sa oras na ito. Ayon naman kay Yuseong na hayaan muna siyang mag-relax-relax sapagkat kakaligtas niya pa lang kay Ryoheicho ngayon pa lang. Ayon naman kay Ryoheicho na naiintindihan niya ito, gayunpaman ay mas maigi na bigyan siya ng towel o kahit na ano pang meron si Yuseong para mapatuyo ang sarili niya. Nadidismaya na lang si Yuseong sa pagka-demanding nito. Tinanong ni Ryoheicho kung ano na ang gagawin nila, ang akala niya pa naman ay alam ni Yuseong ang patungkol sa lugar na ito. Ayon naman kay Yuseong na hindi lahat ay alam niya dito, nagkaroon ng panandalian na katahimikan sa mga ito hanggang sa dinidilaan ni Jujo si Ryoheicho at pinapatigil naman ni Ryoheicho ito. Ayon kay Ryoheicho na tumigil na si Jujo sa pagiging maniakis nito, biglang bumubula ang tubig hanggang sa mapagtanto ni Yuseong na ang butas na ito ay ang pool na tinutukoy ni Baekru Moyong sa dilim. Tinanong ni Yuseong si Ryoheicho na kung marunong ba ito na lumangoy. Ayon naman kay Ryoheicho na hindi siya marunong kahit konti pa, hindi na lang makapaniwala si Yuseong dito, samantalang namuhay ito sa isang isla at isa rin itong mandirigma tapos sasabihin nitong hindi ito marunong lumangoy. Naghanda na si Yuseong at sinabi nito na siya na lang mag-isa ang lalangoy, antayin na lang siya nito dito kasama si Jujo. Sa isip-isip ni Yuseong na baka hindi na rin siya makaamoy pa sa ilalim ng tubig, gayunpaman ay kailangan niya tignan kung ano ang meron sa ilalim nito. Biglang may bumula sa tubig at naamoy ni Yuseong ang amoy nito. Medyo malabo ang amoy na ito at hindi niya matukoy pero parang ugok na itlog ang amoy nito. Sa tingin niya na amoy sulfur ito, kung ito ba ang amoy ng apoy na nakasulat sa libro ng Five Warlords of the Monkey na sinabi ni Baekru Moyong doon. Nagtataka na nagtanong si Ryoheicho kung ano ang ginagawa ni Yuseong. Samantalang ang ating bida ay tuluyan ng lumusong sa ilalim ng tubig, at habang lumalangoy ito pa ilalim ay sa isip-isip niya na tulad ng nakasulat sa libro, ang lalim at layo ng butas na ito ay hindi talaga makapaniwala, base sa sinulat ni Baekru Moyong sa libro na wala siyang makita sa ganap na kadiliman, at napakalalim kaya kinailangan niyang subukang sumisid ng ilang araw bago siya makarating sa ilalim. Sa isip-isip ni Yuseong na yung ang kakayahan na meron lang si Baekru Moyong, subalit para sa kanya ay magiging madali lang ang paglangoy hanggang sa ilalim nito. Sa ngayon ay ang kakayahan niya sa paglangoy ay max level na at ang current status niya ay isang triple gold medalist na. Kung pag-dive o paglangoy lang ang pag-uusapan ay wala nang makakapantay sa kakayahan niya sa mundong ito. Makikita natin ang isang hiwa kung saan lumalabas ang bula. Napagtanto ni Yuseong na doon nanggagaling ang bula, kaya agaran niyang inaabot ang lumabas na bula, at hinawakan ito gamit ang daliri niya. Biglang nagtataka siya sapagkat nakapasok siya sa isang malaking bula, at hindi na lang siya makapaniwala sapagkat nakikita niya ang isang lagusan o gate sa baba niya. Nagtataka na lang si Yuseong kung paano din niya nagagawang magsalita sa ilalim ng tubig. Napansin niya din ang unti-unting pagbukas ng lagusan. Habang nakatingin sa unti-unting pagbukas nito ay napagtanto ng ating bida na sa pagbukas nito ay nagagawa na niyang huminga at magsalita sa ilalim ng tubig. Base sa libro ay hindi dito sinabi kung anong hitsura o anyo, basta nakalagay lang doon ay ang hindi mapaliwanag na phenomenon. Ngunit ang kayamanan ay totoo at sa tingin niya na nandirito ito sa harap niya mismo. Nakangiti na sinabi ni Yuseong na sumama na sa kanya si Ryoheicho. Ayon naman kay Ryoheicho na kung si Yuseong ba ang nagsasalita, ang tagal nito nawala at kung saan naman sila pupunta sa sobrang dilim ng lugar na ito. Sinabi ni Yuseong na tumalon na si Ryoheicho sa tubig. Nagagalit na sinabi ni Ryoheicho na tulad ng sinabi niya kanina na hindi siya marunong lumangoy. Sinabi ni Yuseong na magiging okay lang ito kahit na hindi ito marunong lumangoy. Kaya inutusan na niya si Jujo na hawakan na si Ryoheicho. Kaya naman agara na sinunod ito ni Jujo habang si Ryoheicho ay natatakot at tinatanong sila Yuseong kung ano ang ginagawa ng mga ito hanggang sa hinaila na ni Jujo ito. Samantalang napapasigaw na lang si Ryoheicho habang sinasabing bitawan siya ng maniakis na pusa na ito hanggang sa nakalubog na sila Yuseong sa loob ng tubig.
Makikita natin si Jujo habang yakap si Ryohecho, samantalang ang ating bida ang nangunguna sa paglangoy pababa. Nagagalit na sinabi ni Ryohecho na sinabi na niya na hindi siya marunong lumangoy tapos ginanito parent siya ng mga ito. Nakangiti naman na sinabi ni Yuseong na alam niya na hindi ito marunong lumangoy. Hindi ba ito namamangha na nagagawa niyang makapagsalita sa ilalim ng tubig? Ayon naman kay Ryohecho na kung ano naman kung nakakapagsalita siya, hanggang sa napagtanto niya na totoo nga na nakakapagsalita siya sa ilalim ng tubig. Sinabi pa ni Yuseong na nakakahinga din ito ng normal sa ilalim ng tubig kaya ano pa dapat ang ireklamo nito sa kanya. Napapatahimik na lang si Ryohecho dito, hanggang sa nagtataka siya kung anong bagay ang nakikita niya kaya tinanong niya si Yuseong kung ano ito. Ayon naman sa ating bida na wala siyang ideya kung ano ito. Pahabol pa ni Yuseong na malalaman nila ang patungkol dito kapag pumasok silang magkasama dito. Tuluyan nang nakapasok si Yuseong sa maliwanag na lugar, ayon naman kay Ryohecho na nakakamangha sapagkat nakakaramdam siya ng hangin dito, sinang-ayon na naman ito ni Yuseong. Tuluyan ng nakalapag ang ating bida, sa isip-isip niya na hindi niya malaman kung anong klaseng lupa ang inaapakan nila, di rin siya sigurado kung maliwang ba dito o sadyang kulay puti lang talaga ang buong lugar na ito. Nadudulas naman si Ryohecho dito, sinabi ni Yuseong na mag-iingat ito sapagkat madulas at pababa ang sahig na inaapakan nila. Sumang-ayon na lang si Ryohecho dito, sa isip-isip ni Yuseong na ang lugar na ito ay nagpapaalala sa kanya nung nakapasok siya sa barrier ng Dull Mind Technique kaya napapaisip na lang siya kung ang lugar na ito ay ginawa din ng may-ari ng libro ng Dull Mind Technique. Habang inaamoy-amoy ang paligid ay napatanong si Ryohecho kung anong klaseng amoy ito. Ayon naman kay Yuseong na isa itong sulfur, na bahala na lang si Ryohecho kung malapit ba sila sa isang bulkan. Mapang-asar naman na sinabi ni Yuseong na may posibilidad nga na malapit sila sa bulkan. Bigla naman nanguna si Ryohecho at sinabi nito na titignan nila ang lugar. Sa isip-isip ni Yuseong nakakaibang babae si Ryohecho, kanina lang ay takot na takot ito subalit ngayon kitang-kita dito ang tuwa para makita ang lugar. Napagtanto din ni Yuseong na malapit na siya sa kayamanan, hinihiling niya lang na hindi sana iisa ang kayamanan at ang pangatlong mahimalang phenomenon, kung magkataon na ang kayamanan ay ang Great Feats of the Absolute Emperor. Ang mapa na meron siya ay walang kwenta. Nagtataka na lang siya kung gaano katagal nakatago ang lugar na ito. Base sa pinapakita ni Ryohecho ngayon, siguro ang lugar na ito ay nandirito na bago pa magkaroon ng Hawkspear Sect. Nakapunta na sila Yuseong sa isang lugar kung saan ay makikita natin na may mga gusali, hindi na lang makapaniwala si Ryohecho sa nakikita niya sapagkat kilala niya ang lugar na ito. Ayon pa dito na medyo may pagkakaiba ito ng konti pero sigurado siya sa lugar na ito. Tinanong naman ni Yuseong kung anong lugar ito. Ayon naman kay Ryohecho na ang lugar na ito ay kaparehong kapareho noong bagong gawa pa lang ang Hawkspear Sect Garden. Napagtanto ni Yuseong na tama nga si Ryohecho. Subalit sa tingin ni Yuseong na mas kakaunti ang nandirito sa lugar na ito kaysa sa pinanggalingan nilang Hawkspear Sect Garden. Ayon naman kay Ryohecho na totoo nga ang sinabi ni Yuseong. Ang dekorasyon dito ay naiiba kaysa sa dekorasyon na meron ng garden nila ngayon. Sa tingin niya ang lugar na ito ay ang sinaunang lugar ng Hawkspear Sect ng bagong gawa pa lang ang sekta nila. Makikita natin ang dalawang tao na nag-uusap, napatigil na lang sila Yuseong habang pinagmamasdan ang dalawang tao. Sinabi ng misteryosong babae na pagkaraang magmula sa hilagang dagat at manirahan dito, siya na ang pinakamatandang anak na babae na inapo ng emperor. Hindi na lang makapaniwala si Ryohecho sapagkat ang mga taong ito pala ay ang kanilang mga ninuno. Sinabi pa ni Ryohecho na nakita na niya ang larawan ng ninuno nilang lalaki na nasa harap nila ngayon. Mas bata man ito tignan ngayon kaysa sa larawan ngunit sigurado siya na ito ang ikalimang henerasyon ng mga ninuno nila at ang babae naman na nasa harap nito ay ang lola sa tuhod nila. Ang lugar na ito ay nagpapakita sa kanila kung paano kinasal ang dalawa. Ayon naman kay Yuseong na mukhang sa mga ito nagsimula ang tradisyon ng pagpapakasal dito sa lugar na ito. Sa isip-isip pa ni Yuseong na isipin na ang isang inapo ng ganap na emperador ay isang ninuno ng Hawkspear Sect.
Napapaisip na lang sila Yuseong kung ano ang ginagawa ng dalawa sa harap nila. Makikita natin ang dalawang libro na hawak ng dalawang ito. Sinabi ng babae na ang hindi nakikita ay nakapaloob sa loob ng nakikita, at ang lalaki naman ay sinabi nito na ang walang katapusan at ang walang hanggan tayo ay natisod sa buhay at sa mundo at sa wakas ay natagpuan ang isa't isa. Hindi na lang makapaniwala sila Yuseong nang makitang tinapon ng dalawa ang mga libro na hawak ng mga ito. Sa isip-isip ni Yuseong na ang mga ito ang nagmamay-ari ng mga libro. At kung nasa taong ito ang libro, bakit hindi nito ginamit ang libro para sa sarili? Makikita natin na kinumpas ng babae ang kamay nito, at nagkaroon ng malakas na ilaw at isang formation. Sa isip-isip ni Yuseong na hindi pa siya nakakita ng ganitong magic circle sa buong buhay niya, napagtanto niya rin na may ganitong kalakas na kapangyarihan ng babae na ito kahit na ninuno na lang ito. Makikita natin ang pagbula ng tubig, at agara naman naghanda na ang lalaki, at nagpalabas din ito ng isang formation gamit ang mga yelo nito, hanggang sa sabay ng kumukumpas ang dalawa. Sa isip-isip ng ating bida na baka gusto nilang iwanan ito para sa makakahanap ng libro, isang paraan upang mamuhay ng pagkakaisa, nang hindi umaasa sa lakas, siguro ay umaasa ang mga ito na ang kanilang mga inapo ay mahahanap ang lugar na ito at ipagpapatuloy ang kanilang sinimulan, hanggang sa tuluyan ng nawala ang ilusyon, at ganito pala talaga tignan ang lugar na ito. Subalit nakita ng ating bida ang libro sa sahig at base sa libro ng Five Warlord of the Monkey na sinulat ni Baekru Moyong na ang libro ay mahahanap dito. Gayunpaman bakit dalawa ang libro na nandirito? Makikita natin na inaabot ni Ryohecho ang isang libro at sa tingin niya na ito ay ang libro na iniwan ng kanilang mga ninuno. Nadidismaya na lang si Yuseong sapagkat ang buhay ng angka na ito ay puno ng sekreto. Gayunpaman ay kailangan na niya magmadali sapagkat nararamdaman niya ang init sa lugar na ito na kung magtatagal pa sila dito ay baka masunog na ang mga kasuotan nila sa init. Namamanghad din siya kung paano nagawang tumagal ng libro na ito dito. Habang tuluyan ng kinuha ang libro ay sa isip-isip ni Yuseong na normally nakakaramdam siya ng pananabik subalit ngayon ay pakiramdam niya ay masyadong kalmado. Sa dati niyang buhay ay ang natutunan niya lang ay ang tri-principle technique at mga simpleng key technique, kaya siguro ngayon ay medyo kinakabahan na siya sapagkat ngayon lang siya makakahanap ng isang maalamat na key meditation technique na tulad nito. Parang kakayanin ng isip niya kung ano man ang ibinabato sa kanya siguro dahil sa nakuha niyang dull mind technique, hanggang sa lumabas na ang notification na matagumpay na natapos ni Yuseong ang misyon. Ngayon ay makakatanggap siya ng reward, at ito ay ang pagkakatutunan niya ng Art of Flame. Makikita natin ang isang maliit na apoy, lumabas na din ang notification na natagpuan na ni Yuseong ang pangalawa sa legacy ng 4 Demon of the Outland ang The Great Feats of the Absolute Emperor. Nagkaroon din ng bagong linked mission patungkol sa 4 Demons of the Outlands. Ang linked mission na ito ay ang paghahanap ng pangatlong legacy ng Demons of the Outland. Ang reward dito ay ang Art of Frost. Kaya habang nakatingin sa libro ay hindi na lang makapaniwala si Yuseong sapagkat base sa libro ay ang matutunghayan niya lang dapat ay ang pagkakatagpo ng mahimalang fenomeno na natagpuan ni Baekru Moyong dito. Subalit may isang tanong parent siya na gustong malaman. Kung ang libro ba na hawak ngayon ni Ryohecho ay ang kayamanan na tinutukoy sa mapa niya, paanong hindi ito naisulat sa libro ng Five Warlords of the Monkey? Kung titignan ay wala din alam si Ryohecho patungkol sa libro na ito. Ang isang bagay lang na nakasulat sa libro ng Five Warlords of the Monkey ay ang Ice Hawk Spear na minana nito. Paanong hindi nakuha ni Ryohecho ang libro na ito sa dati nitong buhay? Siguro ay nakuha niya ito at hindi lang sinulat sa libro. Lahat ng mga taong nag-iisip na ang pagkakaroon ng isang aklat ng kasaysayan mula sa hinaharap ay magbibigay daan sa kanila na maging pinakamatalino, pinakamalakas o maging isang emperador. Sana maipakita niya sa mga ito ang libro, para ipakita sa kanila kung gaano baluktot ang makasaysayang libro. Si Baekru Moyong at Ryohecho ay parehas mga manloloko. Sa ngayon ay kahit papano nakuha na niya ang mahimalang phenomenon para makumpleto ang layunin niya sa pagpunta sa lugar na ito. Ang Art of Flame na natutunan niya ngayon pa lang, hindi niya pa maintindihan kung para saan ang fire damage at fire explosion. Subalit isa lang ang sigurado siya, ang kapangyarihan ng kakayahan na ito ay nakabase sa level nito.
kaya mas maigi na tignan niya ang libro na ito, subalit tulad ng dati ay Blanca ang laman nito, ngunit napapangiti na lang si Yuseong sapagkat kayang-kaya niya basahin ang mga ganitong libro, kaya ginamit na ni Yuseong ang kakayahan niyang translation o interpretation pati na rin ang level max na mabilis na pagbabasa niya hanggang sa mabilis niyang binasa ang libro. Habang binabasa ang libro ay nagulat na lang si Yuseong, ang lugar na ito pala ay ang lugar kung saan si Jung Hopang ang Absolute Emperor na gumawa ng lugar nato. Habang papalapit si Ryohei Cho ay sinabi nito na mukhang ang libro na hawak ni Yuseong ay hindi tulad ng sakaan niya sapagkat ang libro niya ay Blanca o walang laman. Nakangiti na sinabi ni Ryohei Cho na kahit anong gawin niya ay wala siyang makita sa libro na ito, na bahala naman na pinatigil ni Yuseong si Ryohei Cho. Nagtataka na lang si Ryohei Cho kung ano ang nangyayari. Ayon naman kay Yuseong na kailangan na nilang umalis sa lugar na ito, wag rin itong hahawak sa mga pader at maglakad pabalik sa dinaanan nila papunta dito. Napapatanong naman si Ryohei Cho kung ano ba ang nangyayari, bakit tinatakot siya nito. Ayon naman kay Yuseong na may isang bagay na nakakatakot sa lugar na ito na nararamdaman niya. Makikita naman natin si Jujo na hindi na mapakali at nagagalit. Ayon naman kay Ryohei Cho na kung si Jujo ba ang tinutukoy nito. Ayon naman kay Yuseong na hindi si Jujo, may isang bagay na lubos na nakakatakot. Makikita natin na nagagalit si Jujo sa nakikita niya. Nagtataka na lang si Yuseong kung kanino nagagalit si Jujo. Napapatanong na lang din si Ryohei Cho kung anong klaseng bagay ang nakikita niya sa taas nila. Kaya agara naman napalingon din si Yuseong at nagulat siya sa nakikita niya. Makikita natin ang mahahabang galamin ng nilalang na ito. Ang halimaw nato ay maraming mga mata at naglalaway habang nakatingin sa kanila. Ito pala ay isang malaking halimaw na gagamba at nasa taas nila Yuseong ito. Hindi na lang makapaniwala sila Yuseong sa nakikita nila.